tungkol sa mekanismo hinggil sa disaster response at ang update sa mga individual na apektado ng volcanic fog mula sa Bulkang Taal. Yan ang ating pag-uusapan kasama si Diego Agustin Mariano, ang Deputy Spokesperson ng Office of Civil Defense. Sir Diego, magandang tanghali po and welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. So, magandang tanghali po at magandang tanghali din po sa ating mga tagapanood. Okay, unahin ko na po, sir, ito nga mga individual na apektado ng volcanic fog or VOG, no? Mula sa Taal Volcano. Ilan na po ang apektado at kumusta na po sila ngayon? Kung bibilangin po natin yung apektado o yung mga nagpakonsulta dahil dito sa volcanic fumes o VOG na nalanghap nila, no? Meron po tayong mahigit 850 na individual ang nagpakonsulta ng medical dahil nakarandam ng mga sakit pang respiratory dahil sa hirap huminga dahil dito sa volcanic fumes, no? At lahat naman sila ay tinutugunan ng ating local na pamahalaan sa may Batangas area at sa makalapit na local na LGUs. At lahat naman ng kailangang pangailangan, medical o anumang assistance na kinakailangan nila, isa tinutugunan naman ng pamahalaan at lalo-lalo na ng ating local governments. Kumusta na po itong mga nagpatingin na mga individual na po ito? Ano nung profile nila? Mga bata ba ito, matatanda, or merong mga sakit na? Halo-halo, no? Pero marami dito isa matanda at mga bata, no? Dahil ito yung bracket ng ating mga tao, sila yung high risk pagdating sa mga sakit na may kinalaman sa ating respiratory, no? So ito yung majority dito sa 800 plus na nagpagamot dahil sa nalanghap nitong volcanic fumes. Wala namang na-ospital or nananatili pa rin sa ospital or na-confine, sir? Would you know? Sa ngayon, meron na, karamihan sa kanila is napalabas din. No? So karamihan dito is more on outpatient. So after mabigyan ng medikasyon or reseta, is nakauwi din ang karamihan sa kanila. Bago ko ipasa kay Yusek Edu, kumusta naman po ngayon ang sitwasyon dyan po sa paligid ng Taal at ano po ang abiso ninyo sa mga tao dyan ngayon? Yung ating Taal Volcano Island, no, isa remain na nananatiling bawal pa rin sa mga tao. No? Kung usapin naman ng VOG, yung itong volcanic fog na to, ang last reported na nakita ito is nung September 26 pa, no? Sa may bandang Laurel sa Batangas. So, pero sa ngayon, sa latest report natin is wala na, no? Kumbaga, yung majority ng Batangas na naapektuhan noon is karamihan dito is wala na. Kung meron man, dito na lang sa may bandang TVI, sa may Taal Volcano Island na lang. Sir Diego, that's good news na wala nang apektado ngayon. Pero sa kalaman ng ating mga kababayan, ano po ba yung mga bayan na naapektuhan nito nung umusok nga po ang Taal? Karamihan dito is mga munisipalidad dito sa may Batangas, nasa halos 19 na municipalities ang naapektuhan dito. No? So, ito yung karamihan na pinanggalingan ng 800 plus na nagpa-konsulta or nagpa-doktor. So, ito yung galing sa Agoncillo, Balayan, Balete, Batangas City, Calaca, Calatagan, Lemery, Lian, Lipa City, Malvar, at Mataas na Kahoy, Nasugbu, San Jose, San Pascual, Santa Teresita, Talisay, Tanawan, Taysan at Tuy. Alam ko tuloy-tuloy yung assistance natin dito, yung DOH, meron yung mga assistance, medical assistance, kami rin sa DSWD, namimigay ng mga food pack po dito sa mga apektadong mga lugar. Ano pa po mga tulong na ibibigay ng ating mga local government po, Sir Diego? Opo, tama po kayo. No? Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng assistance o tulong ng ating pamahalaan mula po sa DOH, yung mga gamot, mga medical assistance, mga DSWD po, yung mga ating mga food packs, meron pong mga cash assistance. Then sa amin po sa Office of Civil Defense, namamahagi din po kami ng assistance, lalo-lalo na po yung mga N95 mask. No? So mahigit almost 100,000 pieces mahigit na-turn over ng OCD dito sa ating Batangas PIRDIMO. No? Sa bukod pa doon, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng assistance ko ano may yung kailanganin ng ating mga kababayan sa tinutugunan naman ng ating mga local governments. May tanong po ang ating kasamahan sa media na si Earl Tobias ng IBC 13. Kaugnay naman ito ng isa pang bulkan, yung lava effusion activity ng Mayon Volcano kagabi. At bilang halos mag-aapat na buwan na po itong nakataas sa Alert Level 3, ano po ang update sa mga hakbangin ng ahensya upang epektibong marespondehan ang nakaambang pagputok ng bulkan?
Sa ngayon po, no, dahil noon pa man na nakataas na itong alert level 3, karamihan na po sa ating mga kababayan na nandyan po malapit sa bulkan o yung mga nanatili sa malapit sa permanent danger zones o yung ibang nasa permanent danger zones din, isa nailikas na natin. No? Kaya kung meron mga another development or mag-alboroto palalo itong itong bulkang Mayon, isa kahit paano is safe na sila dahil noon pa man is nailikas na sila. At habang sila ay nasa mga evacuation centers, is tuloy-tuloy naman yung pamamahagi ng tulong ng ating pamahalaan dyan, no? Ang ating DSWD, DOH, ang OCD, at iba pa pong ahensya ng NDRRMC is patuloy po na nagbibigay ng tulong dito po sa ating mga kababayan na naapektuhan po ng Bulkang Mayon. Sir Diego, follow-up question lang no, from Sir Earl Tobias. Ngayon na 3 buwan na, no, Sir Diego, na tuloy-tuloy itong mga nag-aalboroto mga bulkan natin, nakataas ang mga alert levels. Kamusta po yung pag-responde naman ng ahensya natin dito sa banta sa kabuhayan naman, Sir Diego, ng ating mga kababayang apektado? Pagdating sa kabuhayan, no, yan din isa sa mga tinitingnan ng ating pamahalaan mismo na kumbaga pag sila ay i-rescue or sila ay ililikas, tinitingnan din natin yung kanilang kabuhayan, no? Pagkatulad dito sa Mayon, hindi lang sila yung ating nilikas, pati yung kanilang mga alagang hayop, kasi yung mga alagang hayop nila is kabuhayan din nila. So pati itong mga ito sinama natin sa mga evacuation centers natin. So kumbaga holistic ang pagtingin natin sa kanilang paglilikas sa pagtulong, no. Kumbaga hindi lang tao, tingnan din natin paano sila nabubuhay, paano yung kabuhayan nila. So merong parang evacuation center yung mga alagang hayop, sir? Opo, tama po yun, no. Meron pong evacuation centers para po sa ating mga alagang hayop. Kung saan, so meron sila po mismo is meron ding sistema paano kikilalanin yung mga hayop nila. No? So yun ang maganda doon na hindi lang ito parte ng pamahalaan, bukod meron din silang parte dito na para mailikas itong mga hayop na ito. Sa ibang usapin naman po, ano po ang mga hakbang ng OCD para palakasin pa ang response mechanism sa iba't ibang klase ng kalamidad? Kasi ang dami po, no? Ngayon umuulan na naman, baha, bagyo, at iba pa. Meron naman po tayong mga contingency plans or mga aksyon kada klase ng disaster, no? Pagdating po sa bagyo, sa apoy, sa lindol, sa bulkan, lahat po yan meron na po tayong nakalaan na plano. So, pagdating po dyan, pinapalakas po natin yung LGUs. So, binababa po natin yung policies, binababa po natin yung training sa kanila, na kung saan dahil sila yung unang first responder pagdating po sa ganyan. So, kailangan sila yung malakas, sila yung unang re-responde. Kaya, kumbaga, sila yung malakas pag sila ay hindi na kinakayan, at saka papasok ang national para sila itulungan. Dahil, siyempre, ang unang tutulungan dyan is una yung pamilya, barangay hanggang sa maging patas ang patas. Kaya pinapalakas po talaga natin is yung LGUs. Alam mo Ninian, very important sa administrasyon na ito yung whole of government tsaka whole of nation approach. No? So sa disaster response ba, Sir Diego, gaano po kahalaga ang kooperasyon ng ibang ahensya ng pamahalaan at maging ng private sector pagdating sa disaster response? Opo, ako tutusin ang konsepto ng NDRRMC is whole of nation to dahil ito ay konseho ng iba't ibang ahensya at hindi lang ito mga ahensya ng gobyerno, meron po tayo dito mga private sector, mga civil society organizations na tumutulong po sa atin na mag-decide o paano palaganap o paano i-develop yung ating pagresponde sa mga disaster. So, makalaking tulong din po yung ating mga private organizations dahil meron po silang mga resources na meron po sila na maaaring wala pa sa gobyerno or meron po silang mga expertise na may ambag dito sa ating pamahalaan pagdating po sa mga disaster response. So, tulong-tulong po tayo dito, no? Hindi lang po ito pamahalaan, hindi lang po yung mga private sectors, pati po tayo mismo, mga individual, kasama po dito para maging disaster resilient ang ating bansa. Sir Diego, very relevant and timely yung issue natin ngayon sa climate change, ano? At ang OCD, alam natin, kasama kayo sa National El Nino Team, no? Ano na po ang mga naitupad yung mitigation measures para mabawasan ang epekto naman ng El Nino sa ating bansa? Opo, una po, no, meron po nga 5 sectors na tinutugunan ang itong El Nino Team. No? So, unang-una is yung water security, food security, energy security, health, tsaka public safety. So, unang-una sa water security, ini-ensure natin yung tubig na bababa galing sa mga dam is bababa po talaga sa hindi masasayang. So, meron po tayong mga leak programs. No? So, titingnan natin kung may mga tagas ba yung mga
yung mga dinadaanan niya. Pati yung ating mga dams, minimake sure na nasa magandang kondisyon ito na kaya niya mag-hold ng tamang tubig at kung sumobra man, hindi siya, matibay siya para mag-store talaga at hindi rin talaga nasasayang yung tubig na kanyang ini-imbak. So pagdating po sa food security, nandiyan po yung minimake sure natin ng ating agrikultura is matatag. No? So ang ating mga magsasaka is in-empower natin. So sakaling tumama na itong El Nino, meron po tayong binibigay na assistance sa kanila. Tinuturuan po natin sila paano magtanim ng pagdating sa El Nino, ano yung mga tamang pananim na dapat itanim, paano kontrolin yung mga peste sakaling lumakas talaga itong El Nino. No? So, marami pa tayong ginagawang paraan pagdating po sa agrikultura. No? At ito lang, ilan pa lang sa ating mga ginagawa. No? Pagdating po sa energy security, minimake sure natin na yung mga meron po tayong reliable sources, may backup po tayo sakaling mag-bog down ito dahil karamihan po sa ating power galing din po sa hydro, galing po sa tubig. So sakaling matuyo, minimake sure natin na meron pong backup. At sa ngayon, naghahanap din po tayo ng iba pa pong pwedeng pagkunan ng kuryente. No? Hindi lang dito sa mga traditional na fossil fuels, tinitingnan din na rin po natin yung mga renewable source of energy. So katuwang din po natin dyan ng DOST, at iba pa pong mga private sectors. Pagdating po sa health, katuwang po natin ng DOH na tinitingnan po natin yung malinis na tubig para sa ating mga kababayan. Dahil ito po yung isang importante dito dahil pag ang tubig natin, ang source ng tubig natin is tinamaan, sunod-sunod na po yan. Kaya minimake sure po ng DOH na meron po tayong mapagkukunan ng malinis na tubig. At nagpe-preposition na po sila, nagpo-provide na po sila ng mga tamang water and sanitation and hygiene facilities. Sakaling i-augment itong meron po tayo, sakaling mawalan po ng tubig at kailangan meron po talagang mapagkunan na malinis sa tubig. At yung pagkukunan natin is malinis din at tama. At pagdating po sa public safety, katuwang po natin dyan ang PNP, ang BFP at iba pa pong uniform personnel, lalo-lalo na po sa BFP, dahil pag itong El Nino tagtuyo, mas prone po tayo sa apoy. So tuloy-tuloy po kanila ang inspection, mga fire safety inspection, nakapagtulungan po sila sa mga LGUs na patuloy ang ating intensive fire prevention na campaigns. So isa lang po yan sa parte ng ating framework ng ating national El Nino National Action Plan. May tanong lang rin po ako bilang isang magulang, no? Ano po ang ginagawa ng inyong departamento? Dahil very busy kayo sa lahat ng parang meron kayong ginagawa sa bawat department, no, ng ating pamahalaan. Matanong ko lang po, yung mga eskwelahan, how are you helping them be prepared sa mga disaster? Minsan hinahanap ko kung yung mga drills ng mga bata, whether it's private or public schools, parang hindi na masyadong madalas nangyayari. Baka nakakalimutan ng ating yung mga school officials po, baka meron po kayong gustong ipaalala sa kanila or pwede po kayong makipagtulungan sa kanila. Pagdating po sa ating mga drills, sa ating mga eskwelahan, sa ating iba pa pong institusyon, ang mangunguna po dyan is ang LGUs po natin. Pagdating po kasi dito sa OCD, sa national level, ito po yung ginagawa nating National Simultaneous Earthquake Drill. So, 4 times a year, quarterly, ito po yung ginagawa natin. Pero kung pwede pa nating paigtingin or dalasan, LGUs na po or ang local government na po ang kumbaga magko-conduct, mag-organize ng kanya-kanyang sariling earthquake drills or fire drills or ano pa pong drills na angkop sa kanilang lugar po. Kailan ba yung susunod na earthquake drill? Since quarterly po, recently natapos na po yung isa. Lang. For the fourth quarter, meron po tayo bandang November. Itataon po natin to sa World Tsunami Day. Since tsunami is an after effect of earthquake. So, isa rin po yun sa tinatapat natin na consciousness na tinatatak natin sa ating mga kababayan. Ayan. So maraming salamat, sir, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan. Opo. Sa ating mga kababayan, pinapatid lamang po ng ating pamahalaan, ng Office of Civil Defense, na tayo po ay magtulungan po pagdating po sa pagiging isang disaster resilient na bansa. No? Tayo po ay maging informed para tayo po ay makapag-prepare din sa ating kung anumang sakuna ang dadating po sa ating bansa o sa ating pamayanan. Pag tayo po ay informed properly, yun nga po makapag-prepare po tayo at makipagtulungan din po tayo ng tama sa ating pamahalaan. Pag usapin po ng tulungan, dadating na rin po ang bagyo season. No? So
anytime is meron pong susunod na bagyong dadating, pag kami po ay nagpatawag po ng evacuation, isa na po tayo po ay tumugon or magkusa po na mag-evacuate, no? Para ito po ay sa kaligtasan po natin at kaligtasan po na mag-rescue po sa atin sakaling tayo po ay matrap o maiwan sa ating mga kabahayan. At pagdating naman po sa ating evacuation centers, kung kayo po ay nakapagtulungan, dinanais lang po ng ating pamahalaan na bibigay po talaga ang tamang assistance na kakailanganin po nila. Kung ano po yung kakailanganin po ninyo sa evacuation centers, ito po ay ibibigay ng ating pamahalaan. Dahil ang ating pamahalaan po ngayon ay kung sino po ang nangangailangan ng tulong, is bibigyan po natin ng tulong. Kung ano po yung kinakailangan ng ating mga kababayan, ito po ay ibibigay po natin. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Atin pong nakapanayam ang Deputy Spokesperson ng Office of Civil Defense, Diego Agustin Mariano. Salamat po.